Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong March 24 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Bonk at base po sa aking naging technical analysis ay tulad din po nila Pepe at ibang mga cryptocurrencies ay makakaranas din po ng consolidation itong si Bonk sa mga susunod na araw. Ayan. Kasi matamlay po ang market natin ngayon. Wala pong gaanong volatility. Kaya ganyan po kasi kung ano yung sitwasyon ng karamihan or majority ng mga cryptocurrencies ay ganun din po sa iba. Kaya ayan, ang kalagayan po ni Bonk ay wala din pong pagkakaiba sa mga ibang mga karaniwang meme coins. Kaya ayan, dahil dyan ay asahan po natin na sa mga susunod na araw ay patuloy po sa pagsa-sideways or pagkukonsolidate ang market price nitong si Bonk. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayun, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Bonk ay check po muna natin ang kanyang X account, kanyang official X account. Meron po siyang 254.5k na bilang po ng mga followers ngayon. At ayan, ito po yung kanilang latest na tweet rito. Last 12 hours po ito. Here's how your Bonk March Madness bracket doing. Who's the top bracket right now? Kaya ayan, ito po yung nagaganap na event po nila na tungkol po sa tinatawag nilang Bonk March Madness, kung saan ay kasalukuyan po itong nagaganap. Yan, meron pong repost naman dito ang Solana Foundation. Heading to Paris Block Week next month. The Solana Foundation is co-hosting a mixer for the Solana ecosystem with Bonk Ino and Pyth Network on April 10. Learn more and apply to get your tickets using token proof. Kaya yan naman po ang Paris Blockchain Week Mixer na magaganap naman po sa April 10. Yan, next month po yan. 9 AM to 1 AM. Ayan. At ang ma-feature po rito ay sina Bonk at saka si Pyth Network. Ayan. Ayan, yung latest na tweet po natin dito sa kanilang official X account. Ngayon, ibalikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Bonk sa kanyang daily chart time frame na ito. At base po sa aking naging analysis dito ay asahan po natin na sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate. Ngayon ay yung ating Halswitch indicator ay nagpapakita po ito ng downtrend na signal. Yan, kasi kulay red. Ayan, habang humahaba po ito ay ayan, mas lalong tumataba yung kanyang sukat, kaya nagpapakita po ito na may bearish trend po talaga itong si Bonk. Kaya posible pong sa pagko-consolidate nito ay sa bandang huli ay pwede po itong makaranas ng isang pagbagsak. Ayan, sa pagko-consolidate nito, kaya asahan po natin na malamang ay ito ay maaring bumagsak at patatamaan niya yung support line natin dito sa 40 digits 1893. Kasi maski pa paano ay meron po tayong bearish signal dito sa ating Halswitch indicator. Pero sa tingin ko ay hanggang dito lamang po talaga siya. Hindi po niya magagawang basagin ang support line natin dito na 40 digits 1893. Kaya ayan, meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order dito sa 40 digits 1893. Ayan, may nakaabang ako rito na buy pending order at hanggang sa ngayon ay hindi pa po niya ito natatamaan. Kaya mas maganda po talaga kung bumagsak po siya rito at banggain niya ang presyong 40 digits 1893. Yan po ay sa pag-i-spot trading. Ayan, kaya sa mga yung mga sinusundan yung aking paraan sa pagti-trade, yan sa pamagitan po ng spot trading dito kay Bonk, ay ayan po, may nakaabang po ako dito na buy pending position dito sa 40 digits 1893. Kaya ayan, handang-handa na po akong bumili rito. Kaya sana nga ay patamaan niya ito, maski karayom lang, maski tusukin na niya lamang yan.
para makabili po tayo rito. Ayan, yung ating QQE mode indicator naman ay yan, mga kulay red naman po yung mga nabubuong mga QQE bars nito, at mapapansin po natin na yan, lumalaki yung kanyang mga sukat. Kaya ibig pong sabihin ay mataas po talaga ang posibilidad na mukhang sa mga susunod na araw ay posible po niyang banggain ang support line natin dito sa 40 digits 1893. Pero dahan-dahan lamang po siyang babagsak, kasi yung mga sukat naman po ng mga nabubong QQE bars natin ay mga maliliit lamang yung agwat sa sukat nila, kaya dahan-dahan lamang po yung kanyang pagbagsak. Pero basta ang mahalaga ay babanggain niya or patatamaan niya ang support line natin dito sa 40 digits 1893 para makabili po tayo sa presyong ito. Yan. Pero sa tingin ko, gaya ng sinabi ko kanina, ay hanggang dito lamang po ang kanyang ibabagsak, kasi mukhang matibay po talaga ang support line natin dito sa 1893 na ito. Yan, pagdating naman po sa futures trading or derivatives, ay ngayon ay wala po akong nakikita na magandang entry position dito. Pwede po kung pag dito siya short, yan, kung sakaling mababasag niya ang 40 digits 1893 ay pwede pong ayan, dito po ako magbubukas or maghahanap ng short entry position, kasi kung pag nabasag po ito ay pwede po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 992. Yan, pero gaya ng sinabi ko kanina ay solid po ang support line natin na ito, kaya hindi ko po inaasahan na magbubukas ako ng short entry position kung sakaling yan, kung sakaling ito ay ayan, kasi ayan nga, sabi ko kanina ay mukhang matigas po talaga ang support line na ito. Pero hindi po natin alam, may posibilidad pa rin po na kailangan natin i-consider na baka mabasag po ito. At dyan po papasok yung aking ayan, yung opportunity para magbukas ako ng short entry position. Yan, pero ayan, magbibigay naman po ako ng update dyan sa mga susunod na araw kung sakaling depende po sa magiging reaction ng market price ni Bonk dito sa support line natin dito sa 40 digits 1893. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Bonk. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Mga ka-crypto, sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.